Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1041. Si Jack ay hindi nagsalita. Ngunit alam niya na ang Cryo Pearl ay ang kayamanan ng puting pamilya. Kahit na ang unang nakatatanda at ang iba pa mula sa puting pamilya ay sumuporta sa kanya sa pagpapahiram ng kayamanan, marahil ito ay hindi gumana sa huli. Pagkatapos ng lahat, hindi niya mahulaan ang hinaharap kung napakaraming tao ang hindi sumasang-ayon sa kanyang mga motibo. Ngunit kung siya ay naging tagapagmana sa isang maikling tagal ng oras, maaaring may ilan na hindi nasisiyahan. Ang mga labi ni Tito ay tumalikod sa isang walang humpay ng ngiti nang isipin niya ito. Hindi lamang si Lily at ang iba ay tutulan siya, ngunit kahit na ang mga nakababatang henerasyon at ang mga matatanda ng puting pamilya ay hindi rin aprubahan sa kanya. Pagkatapos lahat, nakakuha si Lance ng suporta mula sa mga nakababatang henerasyon dahil sa kanyang talento at pakikipaglaban. Prowess, panipi, kung gayon wala akong pagpipilian kundi upang suportahan sila. Pinaikit ni Jack ang kanyang mga kamao. Ako ay magiging tagapagmana ng puting pamilya para sa kapakanan ni Fernando. Gagawin namin ang pag-anunsyo bukas, at gagawa kami ng isang paligsahan sa pakikipaglaban para sa mga nakababatang miyembro pagkatapos. Hanggat maaari ko silang malampasan, walang tututol sa akin. Panipi. Nais ni Jack na itago ang kanyang mga kapangyarihan, ngunit ang paghuhusga mula sa mga pangyayari, wala siyang pagpipilian kundi ipakita ito. Seryoso ka ba, batang master? Ang mga nakababatang miyembro ng puting pamilya ay isang matigas ang ulo, at ang kanilang ang mga kasanayan sa martial arts at chi manipulation ay marahil ay mas malakas kaysa sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit maaaring mahirap para sa ikaw upang talunin ang mga ito. Panipi. Nagulat ang unang nakatatanda nang marinig niya ito. Kung mayroon tayong pulong upang piliin ang tagapagmana, ang iyong mga pagkakataon. Talagang pagkuha ng posisyon ay mas malamang dahil mayroon kaming mas maraming mga matatanda at susuportahan ng master at ako. Ikaw ngunit ang mga pagkakataon ay makabuluhang mabawasan kung gagamitin mo ang mga kasanayan sa pakikipaglaban bilang isang pamantayan. Bagaman narinig ng unang nakatatanda na si Jack ay may mahusay na pamamaraan at mga kasanayan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, hindi niya ginawa. Isipin na si Jack ay maaaring makipagkompetensya sa mga nakababatang miyembro ng puting pamilya na praktikal na monsters. Sa kanilang sariling karapatan. Mas mahalaga, hindi niya alam kung saan natutunan ni Jack ang kanyang mga diskarte. Gayunpaman, naniniwala siya na ito ay walang tugma para sa mga diskarte ng puting pamilya. Tama iyon, Jack. Isipin mo ito. Panipi. Tumingin si Lizzie kay Jack. Huwag gaanong-gaanong gawin ang bagay na ito. Marami sa mga tao ang nais na makita kang nababagabag. Aniya, kung nakakuha ka ng singsing, ang iyong kalaban ay hindi na babalik sa mga suntok, hindi ka nila matalo hanggang kamatayan, ngunit hindi ka nila papayagan ng madali. Ngunit kung pupunta tayo sa pamamagitan ng boto, hindi ko akalain na aprubahan pa rin ng karamihan. Nagbigay ng ngiti si Jack. Sa palagay ko dapat nating hawakan ang kompetisyon, aniya. Walang sino man ang maaaring magsabi ng isang salita laban. Ako sa sandaling ako ay naging tagapagmana at ginamit ang kayamanan ng pamilya noon. Mas madali para sa akin. Panipi. Sige. Dahil labis mong nais na i-save ang iyong kaibigan, wala kaming pagpipilian kundi sumang-ayon sa iyo. Nagbigay si Nash ng isang mapait na ngiti at tumango ang kanyang ulo sa kasunduan. Naniniwala siya na si Jack ay may isang card na nakatago sa kanya. Manggas mula nang siya ay nagsalita ng may kumpiyansa. Kahit na ano paman, tila ang paghawak ng kompetisyon upang mag-nominate ng tagapagmana ay parang pinakamahusay. Posibleng desisyon sa ilalim ng mga sitwasyong ito. Ito lamang ang pagpipilian na gagawing magkakaisa ang mga tao. Suportahan ang tagapagmana. Panipi. Oh, tama. Ama, hindi talaga sila mga kaibigan. Sila ang aking mga alagad. Panipi. Naisip ni Jack ito sandali. Natatakot lang ako na malalaman ni Lily ang higit pa tungkol sa aking mga kalagayan. Aniya, nakangiti. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ko iyon. Kabanata 1042. Ang iyong mga alagad. Talaga. Nang marinig ito ni Nash, lumiwanag ang kanyang mga mata. Kung sila na at ang iba pa ay tunay na mga alagad ni Jack, at kung papatayin nila ang ikasyam na Petronum, na sa mga yugto nang nagsisimula ng antas ng tunay na Diyos, nangangahulugan ito na si Jack ay hindi bababa sa intermediate yugto ng tunay na antas ng Diyos. Kung siya ay malakas, ang kanyang talento sa pakikipaglaban ay magiging napakalaking. Maaari siyang maging isang tugma para sa mga master sa puting pamilya, kahit papaano. Ha! Sige!
Panipi. Ang unang nakatatanda ay labis na nasa sabik. Dahil iyon ang kaso, gagawin ko ang anunsyo bukas ng umaga. Pagkatapos ay ayusin namin ang martial arts na kompetisyon para sa mga mas batang henerasyon ng puting pamilya, at sino man. Sa ibaba ng edad na 30 ay maaaring sumali. At ang kampyon ay magiging tagapagmana ng puting pamilya. Naisip ni Nash ito sandali. Bakit hindi namin idagdag ang premyo na ito? Hindi lamang ang kampyon ay naging tagapagmana, ngunit magkakaroon din sila ng autoridad na gamitin ang cryo pearl subalit nais nila. Kumusta naman yan? Panipi. Agad na lumiwanag ang mga mata ng unang nakatatanda nang marinig niya iyon. Sige, Master. Pupunta kami sa iyong plano. Kung inilalagay natin ang mga kondisyon tulad nito, walang makakapagsabi ng isang salita laban kay Jack gamit ang kayamanan sa sandaling siya nagiging kampyon. Panipi. Ha! Tama iyon. Kung ang kondisyong ito ay nabanggit lamang matapos na maging kampyon si Jack, maaaring mayroong mga taong tutol sa desisyon. Kung banggitin mo ito ng una, walang masasabi ng isang bagay. Panipi. Tumawa rin si Tito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jack. Batang Master Jack, ikaw ang nagmungkahi nito. Kompetisyon. Mayroon kaming buong tiwala sa iyo. Huwag mo kaming bigan. Panipi. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang aking makakaya. Panipi. Tumango si Jack at sinalsal ang kanyang palad, kumuha ng tableta. Ibinigay niya ito sa kanyang ama. Ito ay isang gamot ay. Nabuo ang aking sarili, ama, aniya. Ito ay isang antidote sa lason. Hindi ito ganap na pagalingin sa iyo, ngunit dahan daw ang maibsan ang iyong sakit. At mapapabuti nito ang iyong kondisyon para sa mga susunod na buwan. Dito, sumabog si Jack ng isang mapait na ngiti habang nagsalita siya, ngunit ito ay isang pansamantalang lunas lamang. Pipigilan nito ang pagkalat ng poison sa buong iyong mga system. Panipi. Sige. Hindi ko inisip na makikita ko ang araw kung saan kumakain ako ng gamot na ginawa ng aking sariling anak para sa akin. Natuwa si Nash sa kanyang ulo na nasa sabik at nilamon ang tableta. Sige, bababa muna kami. Magpahinga ka, ama. Mabilis, ngumiti si Jack at umalis kasama sina Selena at Joanne. Matapos umalis si Jack, ngumiti ang unang nakatatanda kay Nash at nagsalita, parang ang batang master ay parang magnanimous. Tulad mo, Master. Kung pinatawad ka niya, nangangahulugan ito na hindi siya isang maliit na tao. Panipi. Kabanata 1043. Si Tito, sa kabilang banda, ay nanunukso, haha. Mabuti ang dugo ay palaging mas makapal kaysa sa tubig pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, muli si Tito. Master White, pinagkakatiwalaan mo ng kaunti si Jack, hindi ba? Paano kung ito? Ang gamot na gamot ay nakakalason. Paano mo hindi masuri ang nilalaman nito, at lunukin mo lang ito? Tito. Nagtanong sa isang maingat na tono. Bukod, humingi ng kompetisyon si Young Master Jack, at sumang-ayon ka rito. Nang walang pag-iisip ng 2 beses. Paano kung mahirap na gawin ng mga batang Master Jack na maging kampyon? Sa kompetisyon. At ang iyong posisyon bilang pinuno ng pamilya ay nahuhulog sa mga kamay ng iba. Tito. Nagpatuloy sa kanyang mga alalahanin. Hindi agad tumugon si Nash ngunit tumawa ng malakas sa mga alalahanin ni Tito. May utang din ako kay Jack at ang kanyang ina. Marami. At nagtitiwala ako na hindi niya ako makakasama. Kahit na ang gamot ay nakakalason, kukunin ko pa rin ito. Siya na. Ang aking anak na lalaki, at ginawa niya ang tableta para sa akin, kakainin ko ito para sigurado. Lumuluha ang mga luha sa mga mata ni Nash, pagkatapos ay nagpatuloy siya, kontento na ako na nakikita ko sila bago ako mamatay. Bukod, kung hindi siya pumunta dito ngayon, hindi lamang. Hindi ba ako magkakaroon ng pagkakataon na makita ang mga ito, hindi ko alam na may nakakalason sa akin. Tumahimik sandali si Nash at ang kanyang katawan ay sumandal ng bahagya. Tungkol sa kompetisyon na mayroon siya. Iminungkahi, naniniwala ako na dapat ay magkaroon siya ng isang tiyak na antas ng kumpiyansa pati na rin ang labanan ng katapangan. Hindi bababa sa mayroon siya. Ang puso upang ipaglaban ang posisyon ng ulo ng pamilya, hindi na siya dapat lumaban. Bukod dito, ang posisyon na ito ay dapat mahulog sa kamay ng ibang puti kaysa sa kamay ni Lance. Panipi. Ano? Walang paraan. Master White, hindi mo ba laging pinupuri si Lance? Paano mo ayaw sa kanya? Maging tagapagmana ng puting pamilya ngayon. Panipi. Ang panga ni Lizzie ay bumagsak sa lupa at mukhang natigilan siya. Sagot ni Nash na may mahigpit at seryosong tono. Tama ka. Si Lance ay may pinakamahusay na kakayahang sakupin ang puti. Pamilya, hindi ko itinanggi iyon. At lagi kong naisip na lubos sa kanya. Ngunit hindi siya angkop na maging tagapagmana ng
Magtungo sa puting pamilya, hindi siya mahusay na maging pinuno ng puting pamilya sa hinaharap. Panipi. Maaari ko bang malaman kung bakit? Mayroon siyang talento, at siya ay magiging mas malakas at mas malakas sa hinaharap, paano ito hindi? Isang magandang bagay. Paano siya hindi angkop na maging tingga ng pamilya? Panipi. Hindi masyadong naintindihan ni Lizzie ang mga salita ni Nash. Alam niya na laging nagustuhan ni Nash si Lance. Iniisip niya na kung nandito pa rin si Lance, tiyak na gagawin ni Master White si Lance na tagapagmana ng posisyon na ito. Gayunpaman, pakikinig. Sa mga salita ni Nash na may mahigpit na tono, ang sitwasyon ay hindi ngayon. Nagplaster si Nash ng isang banayad ng ngiti sa kanyang mukha at sinabing, una, si Lance ay malamang napatay na ngayon. Pangalawa, ang mga Lagorios, lalo na si Lily, ay nasira siya ng sobra. Lahat ng ibinigay nila kay Lance ay ang pinakamahusay. Nagresulta ito. Sa Lance ay naging isang mapagmataas at petulant na tao. Hindi siya maaaring tumayo ng anumang mga pagkakasala o panunukso, masama siya sa pagkontrol sa kanyang pagkagalit. Sa katunayan, ang mga ganitong sitwasyon ay maaaring hindi mabuti para sa kanyang paglago sa hinaharap. Panipi. Tumango ang tagapakinig matapos marinig ang mga salita ni Nash. Sa katunayan, ipinanganak si Lance sa Kondangan ng luho. Siya ay nasamsam at pinayuhan ng lahat, kahit na hanggang ngayon. Ginawa niya siyang isang mapagmataas at peevish na tao. Palagi niyang nais na maging mas mataas kung saan man siya magpunta. Nagpatuloy si Nash, sa kabilang banda, si Jack ay mature at binubuo. Sa tuwing gumagawa siya ng mga bagay, kalmado siya. At Mommy, ang lahat ng kanyang mga alagad ay napakalakas at malakas. At bago iyon, dati niyang sinabi sa iba na ang kanyang ang mga alagad ay kanyang mga kaibigan upang manatiling mababang profile at hindi lumikha ng mga problema. Ang ganitong pag-uugali ay angkop na maging ang pinuno ng puting pamilya. Panipi. Master White, matalino ka talaga. Ang unang nakatatanda ay bumagsak sa kanyang ulo. Naisip niya na tama ang sinabi ni Master White. Inaasahan ko talaga iyon. Ang young Master Jack ay maaaring makakuha ng unang lugar sa kompetisyon na ito. Sa kasong iyon, ang tagapagmana ay maaaring matukoy at Jack maaari ring gamitin ang kayamanan upang mapanatili ang buhay ng kanyang alagad. Panipi. Yup. Bagaman mali ang mag-isip ng ganitong paraan ngunit kailangan nating pasalamatan ang kanyang alagad sa oras na ito, kung hindi man, Jack ay hindi samasa ngayon na lumahok sa kompetisyon upang maging pinuno ng puting pamilya, hayaan lamang na magkita. Ako. Tumango si Nash at nagsalita ng may kasiyahan. Si Jack ay maaaring sumang-ayon dito ng walang pag-aatubili para sa kapakanan ng Fernando Campbell, na nagpapakita din na siya ay isang taong pinahahalagahan ang pagmamahal at katwiran. Panipi. Tatay, nalaman ko na ikaw ay masyadong bahagyang kay Brother Jack. Patuloy kang nagrereklamo sa kanya. Panipi. Si Yul White, na nakatayo sa tabi, whined mapait na may isang pauti na bibig. Kabanata 1044. Sige. Itigil ang whinang. Ako ay bias din sa iyo. Hindi mapigilan ni Nash ang kanyang pagtawa habang tinitingnan niya ang kanyang kaibig-ibig na anak na babae sa harap niya. Mahal kong Yul, nagiging mas kaakit-akit at maganda ka. Sa pamamagitan ng paraan, ikaw ay itinuturing na bata. Henerasyon ng puting pamilya, kaya maaari ka ring magparehistro para sa kompetisyon din. Panipi. Iyon ay sigurado. Ang aking lakas at pakikipaglaban sa katapangan ay hindi mahina. Hindi mo ako masisisi kapag ako talunin ng kapatid na si Jack sa kompetisyon. Panipi. Yul pouted at huffed galit na galit. Yul, ano man ang narinig mo ngayon, huwag sabihin sa iba. Naiintindihan mo ba? Panipi. Pinaalalahanan ni Lizzie si Yul pagkatapos mag-isip tungkol sa kabigatan ng bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, kung ang insidente ng iyong ang pagkalason ng ama ay totoo, nangangahulugan ito na ang isa na nakakalason sa iyong ama ay isang tao na talagang malapit sa kanya. Nakakakilabot. Panipi. Oo, nanay. Naiintindihan ko. Hindi ako lumibot at ikinakalat ito. Hindi ko ito pinag-uusapan. Panipi. Si Yul ay masunurin ng masunurin, at pagkatapos ay sinabi niya, maghihintay ako hanggang sa malaya si Brother Jack, magkakaroon ako ng magandang chat. Kasama niya, gusto ko talagang malaman kung ano ang hitsura ng labas ng mundo. Paano ito naramdaman na lumaki sa secular na mundo? Para sa isang tao na lumaki sa isang secular na mundo at maglakas loob na lumahok sa kompetisyon ng tagapagmana. Sa puting pamilya, dapat siyang talagang matapang at tiwala. Talagang nais kong malaman ang antas ng kanyang labanan. Prowess. Panipi. Si Tito ay nagsalita kay Nash pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Master White, talagang ibinukod mo ba si Ginang White mula sa listahan ng mga sospek na nakakalason sa iyo?
Walang maraming mga tao na malapit sa iyo at nakakalason. Ikaw nang hindi mo napansin. Pinaghihinalaan ni Jack si Mrs. White na may magandang dahilan pagkatapos ng lahat, at naramdaman ko na si Jack. Tama, si Ginang White ang pinaka-kainahinala. Panipi. Ang unang nakatatanda ay may isang madilim na hitsura sa kanyang mukha. Tama siya. Ang lason na ito ay napakalakas na kahit na tayo napakahusay. Ang mga martial artist ay hindi maaaring makita ito. Bukod dito, Master Puti, ang iyong katapangan ay mas malakas kaysa sa amin, ngunit ikaw. Nakalason pa rin. Para sa amin, ang mga ordinaryong lason ay walang silbi at hindi namin magagawa ang anumang pinsala. Kaya, dapat nating alisin ang taong nakakalason sa iyo. Ang ganitong tao ay isang salot. Naunawaan din ni Nash ang kalubhaan ng bagay na ito. Kung hindi dumating si Jack sa oras, hindi kailanman magkakaroon si Nash. Kilala sa kanyang buhay na siya ay nalason, maaaring magtaka siya kung nakakuha siya ng anumang kakaibang sakit. Gayunpaman, sina Nash at Lily ay ikinasal ng maraming taon at mahal nila ang isa't isa. Sa makatuwid, kaya ni Nash. Hindi dalhin ang kanyang sarili upang maniwala sa posibleng katotohanan. Umiling-iling siya at sumabog, wala kaming patunay sa ang bagay na ito, kaya huwag nating akusahan ang isang tao ng isang bagay na hindi napatunayan. Pagkatapos ng lahat, ang puting pamilya ay A. Sa halip maliit na pamilya noon, at si Lily ang nag-angat ng pamilya. Pinili niya akong pakasalan kahit na nang tutol ang pamilyang Lagorio. Ang pressure na ipinanganak niya ay napakalaking. At pagkatapos nito, magkasama. Sa Lily, ginagawang mas malakas ang puting pamilya. Biglang tumahimik si Nash at nag-pop ng isang katanungan sa karamihan, sa palagay mo ba talaga? Lason mo ako. Magiging walang awa ba siya? Panipi. Master White, nagbabago ang mga tao sa paglipas ng panahon. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, nagpasya si Tito na masira ang katahimikan at paalalahanan, noong nakaraan, si Ginang White lamang. Nais mong pigilan ka na makita sina Joanne at Jack. Ngunit paano ngayon? Nagpadala siya ng mga tao upang patayin sila. Gawin. Iniisip mo pa rin na siya ay ang parehong matandang Lily Lagorio. Panipi. Ang unang nakatatanda ay huminga ng isang malaking buntong hininga. Tama si Tito. Ang bagay sa pagitan mo at ni Joanne ay matagal nang lumipas, ngunit si Ginang White ay may hawak pa rin ng sama ng loob laban kay Joanne. Bukod, ito ay 2 o 3 buwan at walang bakas ng Young Master Lance. Marahil ay patay na siya ngayon. Ngunit, hindi ito matatanggap ni Ginang White. Katotohanan at patuloy na nagpapadala ng mga kalalakihan upang maghanap para kay Lance. Panipi. Sumigaw si Tito, tama siya. Marami kaming pinadalhan ng mga tao doon, hindi ito magandang bagay. Kung biglang may anumang kilalang pamilya o malakas na autoridad na darating sa amin, magiging malaking problema tayo. Sa kabutihang palad, wala kami. Nakakasakit sa anumang iba pang makapangyarihang pamilya, palagi naming hinihiling sa aming mga kalalakihan na maging kalmado at mapagparaya kahit na ang mga kalalakihan ay binubuli. Bamantong hininga. Panipi. Sige. Kinukuha ko ito. Isa sa isip ko ito at mag-ingat sa kanya. Panipi. Sa katunayan, nag-aatubili si Nash na harapin ang katotohanan na ito. Hindi niya maiwasang sumang-ayon sa iba na si Lily at ang pangatlong nakatatanda ang pinaka-kainahinang tao. Kabanata 1045. Gayunpaman, ang pangatlong nakatatanda ay may mas kaunting pagkakataon na makalapit kay Nash upang lason siya, kaya't malamang na ang taong nakakalason sa kanya ay si Lily Lagorio. Master White, mangyaring magpahinga ng maaga. Bukas ay gagawa ako ng anunsyo sa buong puting pamilya tungkol sa kompetisyon. Sa lalong madaling panahon umalis si Master Nash at ang iba pa. Sa oras na ito, sa loob ng tirahan kung saan nanatili si Lily, galit na galit siya upang makaramdam siya ng galit. Sa pamamagitan ng kanyang mga ugat. Pangit ang mukha niya. Og, sobrang umihi ako. Ang aming mga kalalakihan ay nag-ambag kay Jack at ang iba pa sa loob ng maraming araw kung kailan kami nagbigay. Sa paghihintay at hiniling silang bumalik mula sa misyon, dumating si Jack at ang iba pa. Pag-aaksaya ng oras ko. Ano? Isang kabalintunaan. Ang galit ay umusbong sa kanyang dibdib tulad ng isang tubig na siya ay huminga ng labis upang subukang pakalmayan ang sarili. Iminumungkahi ng tao, itinapon ng Diyos. Ito ay kapalaran. Panipi. Ang pangatlong nakatatanda ay may madilim na hitsura sa kanyang mukha. Pagkatapos ay ikinalulungkot niya, ang pinaka nagwawasak na bagay ay iyon kapag bumalik sila, pinatay nila ang aming kanang kamay, si Brenton White. Si Brenton ay isang mahusay na manlalaban ng isang demigod. Antas. Bagaman siya ay nasa unang yugto lamang ng antas ng demigod, para patayin siya ng ibang tao, ang
Ang tao ay dapat na hindi bababa sa intermediate phase ng antas ng demigod. Panipi. Tama iyon. Sumama si Lily sa isang nalilito na tono. Mukhang pinatay ang lahat ng aming mga kalalakihan, at sa palagay ko ang pumatay ay si Jack. Kaibigan. Ito ay talagang sorpresa sa akin na si Jack ay talagang nakakaalam ng tulad ng isang piling tao na manlalaban. Kung hindi para sa kanyang kaibigan, iyon. Punk sana namatay na ngayon. Panipi. Ang pangatlong nakatatanda ay puti tumingin ng isang upuan sa tabi ng mesa. Nanatili siyang tahimik habang hinuhubaran ang kanyang balbas. Si Jack ay bumalik sa puting pamilya. Mas mahirap ngayon na hampasin siya. At narinig ko na si Butler Tito ay nag-ayos ng isang lugar para sa kanila upang manirahan, hindi kalayuan sa tirahan ng una at pangalawang matatanda. Kanya. Ang motibo ay maliwanag, na upang maprotektahan sila. Panipi. Maliban kung mananatili siya sa loob ng puting tirahan ng pamilya sa lahat ng oras at hindi lumabas sa lahat, kung hindi man, papatayin siya sa sandaling lumakad siya sa tirahan ng puting pamilya. Panipi. Si Lily ay sumengot ng hamog na may clenched at ang kanyang mga mata ay puno ng malisya. Hey! Paano kung mananatili siya doon magpakailanman? Mas mahirap pa iyon. Panipi. Ang pangatlong nakatatanda ay sumigaw at tumawa sa parehong oras, sa palagay ko hindi makapaghintay si Nash White na gawing tagapagmana ang kanyang anak. Ng puting pamilya, si Jack ay may magandang talento. Kung ang puting pamilya ay nagbibigay sa kanya ng buong pagsasanay, si Jack ay magiging hellishly pagbutihin. Sa oras na iyon, natatakot ako na ang posisyon sa tagapagmana ay mahuhulog sa kanyang mga kamay. Ngayon ay mayroon pa rin ang mga ingay na sumasalungat kay Jack mula sa pagiging tagapagmana dahil, sa opinyon ng lahat, ang labanan ni Jack ay hindi iyon. Mataas. Panipi. Kung gayon, kung ano ang dapat nating gawin. Hindi lamang tayo maupo at umaasa na mahulog ang posisyon sa ating mga kamay, di ba? Mga alalahanin na baluktot sa gat ni Lily, tiningnan niya si Wade na may isang desperadong tingin, umaasa na maaaring bumangon si Wade. Na may solusyon. Sa palagay ko marahil ang brat na ito ay hindi tunay na nais na maging tagapagmana ng pamilyang ito. Bumalik siya rito. Ang oras na malamang para sa kayamanan na iyon si Cyro Pearl, upang mailigtas niya ang buhay ng kanyang kaibigan. Iyon ang dahilan kung bakit siya dumating. Balik. Si Wade ay nag-isip ng kaunti bago sabihin, ang kaibigan niya ay hindi maayos, hindi ba? Dahil si Jack, nais ng labis na kayamanan na iyon, huwag hayaan siyang makuha ito. Dapat nating salungatin ito ng mahigpit. Panipi. Kabanata 1046. Matapos marinig ang mga salita ni Wade, si Lily, na hindi sigurado sa kung ano ang gagawin dati, ay naiilawan ang kanyang mga mata. Ngumiti siya ng malubha, ang sinabi mo ay ganap na tama. Ang mas gusto niyang makakuha ng isang bagay, mas marami ako. Nais na pigilan siya mula sa pagkuha nito. Nais niyang pagalingin ng Cryo Pearls ang kanyang kaibigan. Pangarap, hindi ako. Maging isa lamang ang sumasalungat sa ideyang iyon, ang iba pang puti ay tiyak na hindi sumasang-ayon doon. Para sa isang pulubi na lamang. Bumalik mula sa sekular na mundo, ano ang karapatan niya upang makuha ang kayamanan ng puting pamilya? Panipi. Tama. Si Jack ay isang pinagtibay na manugang ng pamilyang Taylor. Kung ang balita ng isang puting pagiging pinagtibay. Lumabas ang manugang, mapapahiyan nito ang puting pamilya at masira ang aming reputasyon. Mabilis na naisip ni Wade ang isang bagay at naiinis, sa totoo lang, ang balitang ito ay maaaring maging sandata namin. Ang hinaharap, marahil ay may magagawa tayo sa piraso ng impormasyon na ito upang malaman ng lahat na ang brat na ito ay isang kahihiyan sa puting pamilya. Gayunpaman, ang noo ni Lily ay nag-puckered muli. Ang posibilidad ng pagkuha ng kayamanan ng Jack na ito ay sa halip maliit. Hindi. Ang isa ay handang ibigay ang tulad ng isang kayamanan sa isang tagalabas. Bukod dito, batay sa kanyang antas ng labanan, ito ay imposible para sa kanya na mapabuti ang napakalaking sa isang maikling panahon. Maghintay hanggang patay si Nash, ang puti. Ang pamilya ay nasa kaguluhan. Panipi. Bumantong hininga. Ang problema ay ang puting pamilya ay mas malakas kaysa sa pamilyang Lagorio ngayon. Bukod dito, ang mga matatanda mula sa pamilyang Lagorio na naglilingkod sa puting pamilya masunurin ang unang nakatatanda at nakikinig lamang sa kanya. Mga salita, sa makatuwid, hanggat ang unang nakatatanda at ang iba pa ay umakyat upang ipagtanggol si Jack, masalimuot ito para sa amin. Upang patayin siya, huminga si Wade ng isang malaking buntong hininga ng pagkatalo. Pagkatapos ay idinagdag niya, sa palagay ko mas mabuti para sa akin na mapabuti ang aking
Lakas at kakayahan sa pakikipaglaban, subukang malampasan ang unang nakatatanda upang masakop ko ang pagkakataon na pumatay sa kanya. Kung siya ay patay, ako ang magiging pinuno ng pamilya, sa gayon ay walang nang ahas na sumuway sa akin. Sino mang sumuway? Papatayin sila. Panipi. Tumango si Lily at binanggit ang kanyang mga alalahanin, ngunit huwag kalimutan ang tungkol sa aming kasunduan. Kapag bumalik ang aking anak, ikaw ay kailangang ipasa ang posisyon ng pamilya sa kanya, nakuha ito. Panipi. Huwag maging abala. Hindi ko kailanman masisira ang pangako. Ang bibig ni Wade ay puno ng mga pangako, ngunit sa kanyang ulo, siya ay nagngangalit. Kapag siya ay pinamamahalaang maging pinuno ng pamilya, paano niya isusuko ang kapangyarihan at posisyon na ganyan? Siya ba ay PPO? Isang bagay. Hindi sa banggitin na si Lance ay malamang napatay, kahit na siya ay buhay at natagpuan ng kanyang mga tauhan, siya. Hindi siya papayagan na bumalik ng buhay. Bumantong hininga. Ang pagbabalik ni Jack ay ganap na nagambala sa aming paunang plano. Dang ito, panipi. Napabuntong hininga si Lily, siya ay tinimbang ng pangangati. Tumigil ka sa pag-aalala. Hindi bababa sa Nash ay hindi mabubuhay ng mahaba, at sa sandaling siya ay namatay, ang mga puting pamilya ay magiging kaguluhan. Ang ilan sa ang mga ito ay marahil pagkatapos ng posisyon na iyon. Pagkatapos kapag namatay ang unang nakatatanda, ako ang magiging pinakamalakas na nakatatanda. Pagkatapos, naturally ako ang magiging pinuno ng pamilyang ito. Wade chortled bemusedly. Lahat ay nasa loob pa rin ng kanyang plano. Gayunpaman, ang hindi bababa sa inaasahan niya ay ang anunsyo sa susunod na umaga. Isang paunawa tungkol sa kompetisyon ay naipost sa plaza ng tirahan ng puting pamilya. Kapag ang paunawa ay tumaas, ang kompletong pandemonium ay dumaan sa buong lugar ng tirahan ng White. Ano ang nangyayari sa F***? Magkakaroon ng kompetisyon para sa mga batang henerasyon ng puting pamilya. Bukas. At kung sino ang manalo sa unang lugar ay ang tagapagmana ng pamilya. Ang isang binata mula sa karamihan ng tao ay nakuha sa nakagugulat na balita. Ang kanyang mga mata ay lumawak, at ang kanyang bibig. Nabuo ang isang O na hugis. Ang isa pang lalaki, sa kabilang banda, ay tumawa sa tugon ng binata. Pagkatapos ay ipinahayag niya, ito ay kamangha-manghang. Sino mang may kakayahang maging tagapagmana. Makatarungan ito. Ipinapakita nito na si Master White ay hindi bias sa kanyang anak na si Jack. Hanggat ang desisyon tungkol sa posisyon ng tagapagmana ay hindi ginawa sa loob, at ang bawat isa ay may isang makatarungang pagkakataon, kung gayon. Sino mang nanalo ng kompetisyon ay natural na nakakakuha ng aking paggalang. Panipi. Kabanata 1047. Ang isa pang matangkad at napakalaking tao ay guffawed out ng malakas, haha. Magaling iyon. 29 na taong gulang ako sa taong ito, hindi. Ngunit 30, kaya maaari rin akong lumahok sa kompetisyon na ito. Napakaganda na ayusin nila ang naturang kompetisyon upang pumili. Ang susunod na ulo ng pamilya, kahit papaano may pagkakataon pa rin ako. Paano kung talagang mawawala ako? Pagkatapos ay magiging ako ang tagapagmana sa ulo ng pamilya, di ba? At marahil sa ilang buwan, si Master White ay magiging muhahaha. Pagkatapos, ako ang magiging ulo para sigurado. Panipi, hindi limitado sa kasarian. Kaya, hanggat isa ka sa mga puti, karapat dapat kang mag-sign up. Ang isang babae na maputi ay nasisiyahan sa paunawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Magaling iyon. Talagang hindi ako. Asahan na ang mga batang babae ay magkakaroon ng isang makatarungang pagkakataon na lumahok at makipagkumpetensya para sa posisyon ng tagapagmana. Master White ay, sa katunayan, isang bukas na pag-iisip at patayo na tao. Sa ganitong paraan, ang sinumang may mas malakas na kakayahan ay makakakuha ng trono. At ang tagapagmana ay ginagarantiyahan na may kakayahang at malakas. Panipi. Hey, bunch ng mga idiots. Kung narito si Lance, sa palagay mo ba ay tatayo ka ng isang pagkakataon sa kompetisyon? Kailan? Ang layo ng pusa, ang mga daga ay maglaro, ha? Ang isa pang binata, na malapit kay Lance, ay hinawakan ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at sumangot ng sarkastiko. Mula sa gilid. Tama siya. Walang mga salita na maaaring magamit upang ilarawan ang pakikipaglaban at kakayahan ni Lance. Kung narito siya, ay tiyak na nasa unang lugar. Panipi. Ang matangkad at napakalaking tao ay nagdadalamati sa emosyonal. Gayunpaman, halos 3 buwan na siya. Hindi a single F***ing news tungkol sa kanya, tila patay na siya. Buntong hininga. Gagawin ko ang aking makakaya at maging tagapagmana para sa kanya. Ang mga sulok ng bibig ni Hudson White ay kumikiskis ng hindi sinasadya sa mga sinabi ng matangkad na tao. Nakaramdam siya ng isang flicker ng
Ang pangangati sa lalaki sa harap niya, pagkatapos ay nasensure niya, ikaw ay isang walang ingat at mapurol na ulo na taong masyadong maislan sa pananamit, gawin mo ba? Sa tingin mo karapat dapat kang maging tagapagmana sa ulo ng pamilya. Kabilang sa ating lahat, may pinakamaraming karapatang maging tagapagmana. Panipi. Hudson, ang paunawa ay hindi sinasabi na ang isang walang ingat at mapurol na lalaki ay hindi maaaring maging tagapagmana. Hanggat ang tao ay unang lugar, pagkatapos ay siya ang tagapagmana. Kung nais mong kunin ang posisyon mula sa akin, madali itong tandang padamdam. Magkita tayo sa kompetisyon bukas. Panipi. Ang matangkad at napakalaking lalaki ay tinawag na Martin White. Siya ay chubby. Malambing siyang nakayakap kay Hudson, hindi ako. Pigilan ang kompetisyon bukas, at subukang huwag lumuhad at humingi ng awa. Panipi. Haha, ikaw ay isang malaking tagapagsalita, hindi ba? Martin White, maghihintay ako sa iyo sa pangwakas. Mangyaring huwag makuha. Ang iyong sarili ay tinanggal sa maagang yugto. Hudson hissed icily sa isang masamang smirk. Guys, hindi ka ba nakakakita ng problema dito? Malapit na rin ang kompetisyon, di ba? Ang paunawa ay lumabas ngayon, ang deadline para sa pagpaparehistro ngayon at pagkatapos bukas ay ang kompetisyon. Anumang puti na may pakikipaglaban. Ang katapangan ng antas ng Grandmaster at sa itaas ay karapat-dapat para sa kompetisyon. Ang mga taong nasa pinakamataas na 50 nang. Ang kompetisyon ay igagawad, at ang mga gantimpala ay hindi masyadong masama. Ngunit, bakit sila nagmamadali sa kompetisyon? Wala rin tayong oras upang maghanda. Panipi. Ang babaeng maputi si Leah White ay magkasama ang kanyang mga browser. Hey, pipi ka ba o ano? Tumingin sa ilalim ng paunawa, ano ang sinasabi nito? Ang taong nakukuha ang unang lugar sa kompetisyon na ito ay ang tagapagmana ng ulo ng pamilya, hindi lamang iyon, ngunit ang tao ay kunin mo rin ang kayamanan Cryo Pearl mabuti. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na nais ni Master White. Anak Jack White upang manalo sa kompetisyon na ito. Panipi. Kinutya ni Hudson si Cecily. Ang brat na iyon ay hindi parang interesado siya sa posisyon ng tagapagmana sa pamilya. Ulo. Ngunit dahil ang kanyang kaibigan ay namamatay, tiyak na nais niyang gamitin ang Cryo Pearl upang mapanatili ang kanyang kaibigan. Pansamantalang buhay ang buhay. Pagkatapos ay makakahanap siya ng isang paraan upang mailigtas siya sa susunod. At nakita ni Master White ito, sa makatuwid ang gayong kompetisyon ay gaganapin. Kaya, sigurado ako na ang brat ay mag-sign up para sa kompetisyon na ito. Panipi. Well, ang pag-sign up ay madaling peasy. Ngunit upang makakuha ng unang lugar. Hey, hellish mahirap. Panipi. Ang matangkad at napakalaking Martin ay nanunuya ng isang giggly tone. Kabanata 1048. Tulad ng kasabihan, ang isang nakakaalam ng kanyang sariling lakas at ang kaaway ay walang talo sa labanan. Jack. Dumating lang dito kahapon. Wala kaming alam tungkol sa kanya, kung paano ang kanyang katapangan ng pakikipaglaban, ano siya. Signature combat move, mayroon ba siyang lakas upang hamanin ang lampas sa kanyang antas tulad nito? Hindi rin tayo. Alamin ang mga pangunahing kaalaman sa kanya. Panipi. Mas maingat si Leah kumpara sa iba pang dalawang puti. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, sumabog siya, Master. Si White ay nangahas na mag-ayos ng isang agarang kompetisyon, kahit na hindi binibigyan si Jack ng oras upang magsanay o maghanda. Kanyang sarili. Maaari ba na si Master White ay may pananampalataya sa kanya? Panipi. Hey! Pananampalataya sa kanya. Hudson sneered. Ang pulubi na iyon ay mula sa panlabas na mundo. Sino ang nakakaalam kung saan siya nakatira at mula kanino? Nalaman niya ang kanyang martial arts. Kahit na mayroon siyang hilaw na talento, ano talaga ang makakamit niya mula sa secular mundo? Anong lakas at kapangyarihan ang dapat niyang ihambing sa atin? Tumigil si Hudson na mag-isip ng ilang sandali, pagkatapos ay nagpatuloy siya, sigurado ako na kahit na ang aming labanan ng katapangan at ang kanyang ay nasa parehong antas, madali nating talunin siya. Ang alinman sa atin ay maaaring talunin ang 10 sa kanya ng madali. Dahil sa kanya. Ang diskarte sa pakikipaglaban at kontrol ng chi ay hindi magiging kasing ganda ng atin. Kaya, natural, hindi siya maaaring manalo laban sa amin. Si Martin ay nakipag-ugnay kay Hudson at sinabi, sumang-ayon ako sa sinabi ni Hudson. Ito ay isang himala para doon. Si Beggar ay magkaroon ng pakikipaglaban sa isang antas ng Grandmaster. Bukod, kung wala siya sa antas ng Grandmaster, kung gayon. Karamihan siya sa isang senior fighter. Tiyak na hindi sa antas ng demigod. Panipi. Sigurado doon, hindi ba? Si Hudson ay sumigaw sa pag-angkin ni Martin.
Malamig na sumingit si Martin. Pumunta ako upang tanungin ang mga bodyguard sa gate tungkol kay Jack kahapon. Sinabi nila na si Beggar ay hindi man lang gumawa ng isang paglipat kahapon nang ang ikasyam na Petronum ay umaatake sa kanya. Nagtago siya sa likuran niya. Mga kaibigan. Kaya, sa palagay ko dahil nagtatago siya sa likuran ng kanyang mga kaibigan, ang kanyang pakikipaglaban sa katapangan ay tiyak na hindi malakas. Kanya. Natatakot ang mga kaibigan na papatayin siya. At iyon ang dahilan kung bakit sila nakipaglaban para sa kanya. Panipi. Kung ito ang kaso, hindi ba ito ang pag-aaksaya ng kanyang oras sa paglahok sa kompetisyon bukas? Kung ano ka. Sinabi ng sinabi, nangangahulugan din ito na ang mga pagkakataon na siya ay nanalo ng posisyon ng tagapagmana ng pamilya at makuha ang Cryo Pearl ay malapit sa wala. Haha, hindi niya makukuha ang Cryo Pearl. Ang ilang mga linya ay lumitaw sa pagitan ng mga browser ni Hudson, malalim siya sa pag-iisip. Kung ganito, bakit Nash gawin ito? Ang pagkakataong gawin ang kanyang anak na tagapagmana ng ulo ng pamilya ay walang umiiral, hindi ba? Kapag ang tagapagmana ng ulo ng pamilya ay nahalal, ang tagapagmana ay hindi papalitan sa susunod na 10 hanggang 20 taon. Maliban kung ito, ang tagapagmana ay naging ulo ng pamilya at namatay sa murang edad. Panipi. Marahil, binibigyan ng pagkakataon ni Master White ang kanyang anak. Pagkatapos ng lahat, alam niya na kailangan ni Jack ang Cryo Pearl. Ay save ang kanyang kaibigan. Kung ibigay niya lamang ang perlas kay Jack, walang sinuman sa puting pamilya ang sasang-ayon doon. Buntong hininga. Ngayon. Hindi ba ang oras upang maibagsak? Malalaman natin kung ano ang totoong sitwasyon bukas. Inikat ni Martin ang kanyang kamay at umiling-iling. Napapagod na rin siyang gamitin ang bawat solong utak ng kanyang utak. Ang balita tungkol sa kompetisyon sa lalong madaling panahon kumalat. Nang pumasok ang balita sa tainga ng pangatlong nakatatanda at Lirio. Ang kanilang mga mukha ay naputi at hindi kasiya siya ng sabay. Ano ang nangyayari? Ang idiot Nash, ano ang iniisip niya? Bakit ang biglaang kompetisyon? Panipi. Si Wade ay ganap na dumbfounded. Una niyang naisip na si Nash ay gagawa ng pulong at subukang hikayatin ang mga ito sa pagbibigay ng Cryo Pearl kay Jack. Siya ay nagkaroon ng isang malalim na talakayan kay Lily tungkol sa kung paano mahawakan ang sitwasyong ito upang mahigpit na salungatin ang ideya ng pagbibigay ng Cryo Pearl kay Jack. Plano pa ni Wade na matugunan ang ilang iba pang mga matatanda at kumbinsido silang kumuha ang kanilang panig. Kabanata 1049. Hindi pa niya inaasahan na ang nasabing paunawa ay inisyo sa susunod na araw. Ang paunawa ng pakikipagkumpetensya para sa posisyon ng ang tagapagmana sa ulo ng pamilya. Ito ay ganap na sinira ang kanilang mga plano. Bakit sa gayong pagmamadali upang humawak ng isang martial art kompetisyon? Si Lily ay hindi nagsalita. Ang higit na naisip niya tungkol sa bagay na ito, mas malakas ang galit na bumulusok sa pamamagitan ng kanyang mga ugat. Hindi ko hinahayaan na mangyari iyon. Ang aking anak na lalaki ay hindi na bumalik. Anong bullshit kompetisyon ito? Dapat akong makipag-usap sa kanila, dapat akong pumunta ngayon. Ang posisyon ng tagapagmana sa ulo ng pamilya ay kabilang sa aking anak. Ito. Ang basurahan na kompetisyon ay sumire sa lahat. Ang aking anak na lalaki ay walang pagkakataon na mag-sign up para sa kompetisyon na ito ay masyadong katawa-tawa. Gayunpaman, kapag pinalawak ni Lily ang kanyang mga binti, naghahanda sa bagyo sa labas ng silid, siya ay hinaila pabalik. Wade, tumigil ka sa pagiging bobo. Huwag pukawin ang mga bagay. Kung pupunta ka at gumawa ng isang pag-aalsa, hindi ka makakabuti sa lahat. Ang paunawa ay naipost na doon, walang paraan upang mabago natin ito. Panipi. Bakit hindi ito mababago? Nash White, ang matandang sa asterisk mabag. Hindi man lang siya nagtanong tungkol sa aking opinyon tungkol sa ang kompetisyon na ito, at nagpatuloy upang ipahayag ito. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Ako ang kanyang F***king asawa. Hindi ba siya? Ang sobrang kawalang galang sa akin. Ang galit ay tumaas sa Lirio tulad ng isang walang katapusang tubig. Galit na galit siya kaya hindi na niya alam kung ano ang something na. Lily, mula pa noong siya ay nalasan at tumanggi ang kanyang kalusugan, bihira kang pumunta upang bisitahin siya, magiging masaya ba siya? Tungkol dito, bukod dito, palagi kang malamig at nagkaroon ng mukha ng B** sa harap niya sa lahat ng oras. Hindi siya patay. Gayunpaman, siya pa rin ang asawa mo. Kahit na ito ay 1 kilos, maaari mo bang kumilos tulad ng isang mabuting asawa sa huling 2 buwan? Panipi. Pinakawalan ni Wade ang isang mapait na ngiti. Wala kang magagawa kahit na pupunta ka sa kanila ngayon. Dahil ito.
Ang anunsyo ay kung ano ang nais ng lahat, nakahanay ito sa mga kagustuhan ng lahat. Sa kaso lamang ng paghawak ng A. Ang patas na kompetisyon, kung gayon ang mga batang henerasyon at iba pang mga matatanda ay makumbinsi ng totoo. Dahil sa tulad ng A. Way, mayroon silang isang makatarungang pagkakataon para sa posisyon ng tagapagmana, 10 beses na mas mahusay kaysa sa isang panloob na desisyon sa. Sino ang tagapagmana? Pinahinto ni Wade ang tren ng mga saloobin at huminto sandali. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, sa makatuwid, sa ilalim nito. Ang pangyayari kung saan walang sumusuporta sa iyong argumento, ang pagpunta doon upang makipag-usap sa kanila ay magiging isang pag-aaksaya ng oras, hindi sa banggitin na maaaring mapalala nito ang iyong relasyon kay Nash. Kung pupunta ka sa kanya at maging sanhi ng higit pa. Problema, ang pagkawala ay sa iyo. Panipi. Ngunit, kung hindi ko ipinaglalaban ito, ang aking anak ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na maging tagapagmana. Kung hahayaan natin ang kompetisyon. Nangyayari, kahit na sino ang tagapagmana ng ulo ng pamilya, kapag namatay si Nash, papalitan ng taong iyon ang posisyon ni Nash. Si Lance ay hindi maaaring maging ulo ni hindi mo rin. Panipi. Si Lily ay nasusunog ng galit na ang kanyang mga mata ay may kentab. Kung si Wade ay naging pinuno ng pamilya, kaya niya pa rin. Ipasa ang posisyon kay Lance sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa kahots kasama si Wade at nagkaroon ng A. Romantikong pag-iibigan kay Wade lahat ng ito habang. Sa makatuwid, kung ang posisyon ng ulo ng pamilya ay mahuhulog sa mga kamay ng iba, kahit na ang mga kamay ay hindi nang. Si Jack, ngunit ang ilang iba pang mga mahuhusay na mandirigma, imposibleng maipasa ang posisyon na ito kay Lance. Isang madilim na hitsura na nakaplaster sa mukha ni Wade. Ang matandang sa asterisk mabag na iyon, talagang nahuli niya ang mga tao, hindi ba? Ang hitsura ni Jack pati na rin ang biglaang kompetisyon para sa posisyon ng tagapagmana, hey. Nagkaroon si Nash. Lubos na sinira ang aking mga plano. Ngunit, wala na tayong magagawa ngayon, palagi kaming nasa passive side. Basta. Si Nash at ang unang nakatatanda ay buhay pa, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na maghimagsik. Panipi. O, sa pamamagitan ng paraan, kahit na ang mga patakaran ng kompetisyon na ito ay nagsasabi na hindi mo mapapatay ang iyong kalaban, gagawin namin. Hindi alam kung ano ang maaaring mangyari sa isang away, di ba? Kung ang pulubi na iyon, si Jack White, ay hindi sinasadyang pinatay sa kompetisyon, hindi magagawa ni Nash, di ba? Panipi. Ang mga mata ni Lily ay naiilawan tulad ng isang bomb-ilya kapag ang isang tila kamangha-manghang ideya ay pumasok sa kanyang isipan. Matalino ka. Bakit hindi ko naisip ito dati? Ang pakikipaglaban ni Brat ay hindi malakas. Bakit hindi tayo makikipag-usap sa dalawang batang puti, mag-utos sa kanila na huwag pigilan kapag nakaharap kay Jack sa kompetisyon, at patayin siya hindi sinasadya. At sa oras na iyon, maaari naming magtaltala na ito ay isang aksidente lamang, pagkakamali na hindi nila makontrol ng maayos ang kanilang lakas. Gagana ito, di ba? Ang mga mata ni Wade ay naiilawan pati na rin kung sa wakas ay nakita niya ang ilaw sa dulo ng tunnel. Hahaha, brilliant. Tandang padamdam. Hindi ako makapaghintay na makita ang mukha ni Nash nang mamatay si Jack sa harap niya. Ito ay tiyak na maiiwasan siya. Panipi. Kabanata 1050. Maaari nating mapagkakatiwalaan ang mga malapit kay Lance, tulad ni Hudson at Tyler. Tatawagan ko sila sa loob ng 1 minuto. Magkakaroon kami. Higit pang katiyakan sa ganoong paraan. Mabilis na hinanap ni Wade ang kanilang dalawa matapos niyang isipin ito. Bukas ang kompetisyon, mahal. Tiwala ka ba? Sa sandaling iyon, natapos na ni Jack ang pagrehistro para sa kompetisyon. Siya, Selena, Ben, Elaine, at Ang. Ang iba ay naglalakad kasama ang isang landa sa isang bundok. Huwag kang mag-alala. Ako ang magiging kampyon kahit na ano. Pagkatapos ng lahat, dapat kong kunin ang Cryo Pearl. Kung hindi ko ito makukuha. Bukas, si Fernando ay hindi tatayo ng isang pagkakataon na mabuhay pa. Panipi. Pinaikit ni Jack ang kanyang mga kamao. Tutulungan kita na magluto ng mga herbal na table tasks pagkatapos matapos ang kompetisyon na ito, sinabi niya kay Selena. Dapat mong ihanda ang iyong sarili. Pagkatapos ay maaari kang maging isang tunay na mandirigma pagdating ng oras. Panipi. Tumango si Selena matapos niyang marinig iyon. O mahal, batang Master White, narinig namin na ikaw ay isang live-in na manugang. Sok. Hindi ko naisip na ang batang master mula sa puting pamilya ay mahuhulog hanggang sa malayo. Talagang nahihiya ka sa aming pamilya. Panipi. Sa sandaling ito, si Hudson ay bumalik lamang mula sa tirahan ni Lily at naglalakad kasama ang isang condescending expression sa kanyang mukha.
Nagsalita siya sa isang sardonic na tinig. Taglagas. Nang marinig iyon ni Jack, nagsalita siya ng malamig na ngiti, hindi sa palagay ko nakakahiya na maging isang live-in law. Ang mga taong kinamumuhian lamang ang kanilang sarili ay nakakahiya. Bukod, sapat na ako, at hindi ko naisip. Ang pag-aalaga sa akin ng asawa ko. Hindi ko kinakain ang aking pagkain ng libre. Nakakahiya ba? Panipi. Sok-sok. Sinusubukang i-convert ang iyong kahihiyan sa kaluwalhatian, dapat ba kitang bigyan ng isang premyo para doon? Live-in. Son-in-law ng taon. Paano ito tunog? Pinapanatili ni Hudson ang nakangiting-ngiti sa kanyang mukha. Gusto mo ng cryo pearl, hindi ba? Humihingi ako ng paumanhin na sabihin sa iyo. Ito, ngunit hindi ka naninindigan ng isang pagkakataon upang makuha ito, aniya. Marahil ay hindi mo alam kung gaano kalakas ang mga master sa amin. Ang mga pamilya ng anino ay, ang aming pakikipaglaban ng katapangan ay higit pa sa mga gusto ng mga mula sa mortal na kaharian, tulad mo. Panipi. Malalaman natin ang mga resulta bukas. Nagbigay ng ngiti si Jack. Hindi siya maabala sa pamamagitan ng paghimok ni Hudson. Kinuha niya ang kamay ni Selena at lumakad pasulong. Huwag isipin na ikaw ay master dahil lamang sa pagsasanay mo sa puti. Pamilya mula noong isang batang edad. Ang mga tunay na masters ay ipinanganak sa patuloy na laban. Mas pinatay ko ang mga lalaki kaysa sa dati. Meron. Panipi. Ikaw ay maliit na punk. Mas mahusay kang manalangin na hindi ka tumakbo sa akin bukas. Gagawin kitang kainin ang iyong mga salita. Pagkatapos, sumigaw si Hudson matapos na mas maliit si Jack at ang iba pa habang ang kanilang mga silhouette ay naging mas maliit. Mabilis na lumipas ang oras. Maraming mga tao ang nakarehistro para sa kompetisyon dahil ang nangungunang 50 contenders ay mayroon mga premyo pa rin. Ang ilan ay hindi umaasa na manalo sa una, ngunit nais pa rin nilang subukan ang kanilang swerte. Pagkatapos ng lahat, ang kongregasyon ng Chi. Ang mga table toss na iginawad sa nangungunang 50 contenders ay sapat na upang tumagal ng 2 buwan. Ito ay nagkakahalaga ng isang shot para sa kanila. Gayunpaman, walang nag-iisip ng anumang bagay kay Jack. Hindi sila naniniwala na magagawa niyang maging ang kampiyon. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.